May bago ng pagkakakitaan ng ilang taga-Bohol na nakatira malapit sa dagat. Ilang grupo ang nagturo sa kanila ng pagre-recycle ng lumang lambat para mapakinabangan at maibenta pa. Makibalita tayo kay Tina Panganiban Perez. Ang mga lumang lambat na tulad nito, na basura sa mga baybayin at mga karagatan, ngayon ay pinagkakakitaan. Pwede ito sa pagtutulungan ng Zoological Society of London o ZSL, Interface na gumagawa ng mga carpet at British Embassy. Tinuturuan ng mga nakatira sa mga coastal area na kunin ang mga itinapon na nilang mga lambat para maibenta ang mga ito. 8 hanggang 10 piso ang presyo kada kilo ng lambat. Habang nababawasan ang mga basurang lambat sa dagat, dumarami naman daw ang mga nahuhuling isda. Ang dating 100 piso kada araw na kita ng mga mangingisda, naging 200 piso na raw ngayon. Nung dating basura na lambat nagkalat sa kadagatan, sa baybayon, ngayon, naging pira na po, ma'am. Ayon sa Zoological Society of London, 70 tons na ng mga basurang lambat ang nakolekta na. Ang mga lambat, ginagawang carpet ng isang kumpanya. We've been able to use the nylon that comes from the recycled nets and turn that back into nylon we can use for the carpet. Ayon sa Greenpeace, magandang programa ito. Di lang daw nababawasan ang mga basura sa dagat, nadaragdagan pa ang kita ng mga mangingisda. Kada taon, ang produksyon ng plastik ay umaabot sa 100 milyong tonelada. 10 milyong tonelada rito, nagiging basura sa mga karagatan. Katunayan, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming basura sa karagatan base sa datos ng Greenpeace. Ang mga basurang lambat daw sa dagat, nagre-resulta sa ghost fishing at overfishing. Ibig sabihin, ang mga hayop sa dagat na di naman dapat nahuhuli sa mga lambat ay nabibitag din. Nasisira rin ang mga coral at seagrass. Nakakain din daw natin ang mga basurang ito. Umaasa ang Greenpeace na magkakaroon ng malinaw na polisiya para masolusyonan ang problema sa polusyon sa dagat. Tina Panganiban Perez, GMA News.